Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Mga minamahal kong mga kapatid, it's Monday once again, simula po ng bagong linggo. At sa araw pong ito ay magbulay-bulay tayo ng salita ng Diyos. Dadalhin ko po kayo sa isang pag-aaral na pinamagatang The Cure for Discontentment. At ito po ay hahanguin natin sa aklat po ng Jeremiah chapter 29. Actually, yung buong chapter 29 ay maganda pong pag-aralan. Ano po? At dapat nating maunawaan kasi gamit na gamit yan. Lalo na yung 29:11. Ano po? Pero titingnan po natin at atin pong pagbubulay-bulayan, ano po ba ang nais na ipaunawa sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng mga talatang ito. So samahan po ninyo ako, basahin po natin yung Jeremiah 29 chapter 4 o chapter 29 verses 4 hanggang 6. Ganito po ang sinasabi. This is what the Lord Almighty, the God of Israel, says to all those I carried into exile from Jerusalem to Babylon. Build houses and settle down, plant gardens and eat what they produce, marry and have sons and daughters, find wives for your sons and give your daughters in marriage, so that they too may have sons and daughters. Increase in number there and do not decrease. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang banal na salita na sa araw na ito'y atin pong pagbubulay-bulayan. Mga minamahal na mga kapatid, ever since the beginning of creation, when the first creatures came from the hand of God, there has always been something, somewhere, unhappy with His position in the universe. Simula nang nilikha, ang unang nilalang, lagi nang merong tinatawag na unhappiness sa nilikha kung saan siya inilagay ng Diyos. If we are going to look at it, it started with an angel na ang pangalan ay Lucifer. Tinawag siya ng Bible the brightest star of the heavenly firmament. Pero ano po nangyari? The angel Lucifer was not satisfied to be what he is or what he was before. At siya, bagamat isa sa pinakamaningning, the brightest star, ay hindi na kontento sa kanyang kalagayan. He wanted something more than his assigned position as the greatest light of all. So his discontentment cost him. Ayon po sa ating pagkaunawa sa theology, the discontentment of Lucifer caused him to lead a rebellion against the Most High, against the Almighty God. And ang sabi ng Bible, fully one-third of the angels joined with him in his rebellion. And because of that, God throw them out of His kingdom. For this rebellion, he and his follower were kicked out of heaven. At simula po noon, ito na po yung naging trabaho ni Satanas, na naging devil, si Lucifer na naging devil. He has been the implacable foe of God and all the works of God. It was discontentment that made him do it, and discontentment has been one of his best weapons ever since. Yung naging dahilan ng kanyang pagbagsak ay ang kanyang pride na gusto niyang maging mataas sa Diyos. Gusto niyang maging matayog at umupo sa luklukan ng Diyos. At yung pong pride na yon ay nagmula sa kanyang pagiging diskontento sa kanyang kalagayan. At yung kanyang earliest triumph came, I'm referring to Satan, in the Garden of Eden, when Satan sowed seeds of discontentment. Saan? Sa babae, in the unsuspecting heart of the first woman. Paano niya ginawa ito? By misquoting the Lord, he made Eve
think that God was somehow trying to cheat her. Paano? By trying to keep her down, to keep her becoming like God. So Eve took the fruit, and Eve ate it, and Eve gave it to her husband who was with her. And thus, sin entered the human bloodstream. Yun po ang pinagmulan. At kung titingnan po natin, yung discontentment in the heart of the first human, they have everything. God allowed them to eat everything they wanted to, except for that one fruit of the tree in the middle of the garden. God forbid them to eat that. But the discontentment in the heart of human, I wanted to have, I wanted to get that thing that I don't have. So ano pong nangyari mga kapatid? The seeds of discontentment brought forth the bitter harvest of disobedience, which led to the loss of paradise and the entrance of evil into our world. And because of that, yung evil na yan, yung disobedient attitude na yan, yan pong human depravity na yan, minana ng lahat ng tao. Kaya nga po ang sabi ng Biblia, wala nang naging matuwid, wala kahit isa. Ang naging kabayaran ng kasalanan na ginawa ng tao ay kamatayan dahil yun ang hatol. At ito po hindi lang kalagayan o kamatayang pisikal, it also involves spiritual death. Kaya ang tao sa kanyang kalagayang spiritual ay patay. At simula noon, anong naging resulta nito? Ever since, we have been an unhappy human race. Human become unhappy. Ang parusa dyan, pinalaya sila doon sa paraiso. Pangalawa, mula na sa kanilang hirap, magmumula ang kanilang kakainin. Ang buhay ng babae, sa paglilihi pa lang, mahirap na. Sa panganganak, mahirap na. Mahirap maging nanay, mahirap maging asawa, mahirap maging tao. At lahat po ng bagay sa mundong ito ay hindi na madali. Yun po ang parusa. Yun po ang resulta. So after Eden, we have never been fully satisfied with anything on earth. Dissatisfaction have been a part of human lives. And ano pong nangyari? We're still not satisfied with thousands of years later. Kung noon, nandun yung spirit of unsatisfaction, magpahanggang ngayon. We always want something different, just like the early human. At ito po, kitang-kita naman natin kung magbibigay tayo ng mga example. Halimbawa, if you are young, you want to be older. But if you are old, we wish we were younger. Sabihin nyo kung hindi. Nung bata tayo, gusto natin tumanda agad tayo. Nung elementary, gusto natin maging high school agad. Nung high school, gusto natin maging college. Gusto natin maging college para makapagtrabaho. Nung nagtatrabaho na, gusto na nating magretiro. Hindi po ba? Mga kapatid, if it is old, we want something new. Pag luma na, we want something new. Yung mga bagay na kahit hindi pa na-unbox, kapag may lumitaw na bagong brand, ayaw na natin ng lumang brand kahit hindi pa nagamit minsan because we want the new brand. If it is new naman, we want something newer. We always wanted to be or have the latest fad, the latest trend. Yun ang gusto natin. If it is small, we want something bigger. If it is big, we want something really big. If we have $100, we want 200. If we have 200, we want 500 or more. If we have an apartment, we want a condo. If we have a condo, we want a house. If we have a house, we want a bigger house. Or a new house. Or a nicer house. Or maybe, pagdating ng araw, we want to scale down and live in an apartment again. Walang kasiyahan. If we have a job, we dream of a better job, a bigger job, a closer job, with a bigger office, with a better boss, with a better benefits, more challenge, bigger opportunity, nicer people na makakatrabaho at maraming bakasyon.
If we were single, we dream of being married. If we were married, kayo na pa ang tumapos ng sentence, ano na po ang ninanasa ng mga married. Po. The list goes on and on. We were born discontented. Amen? At alam niyo po mga kapatid, none of this is unusual in any way. Ipinanganak tayo, we were born discontented, and some of us stay that way forever. Ito raw po yung dahilan kung bakit pagsilang ng tao, umiiyak eh. Meron agad gusto. Ayaw agad ng sirkumstansya. Ayaw agad ng kanyang sitwasyon. Ayaw niya ng kanyang nararamdaman. Ayaw niya na lumabas siya doon sa komportabling kalagayan sa sinapupunan ng kanyang nanay. At sa kanyang paglabas, iiyak siya. yung puro ang paliwanag. That was the reason probably why we cried nang lumabas tayo sa sinapupunan ng nanay natin. Simula na yon ng pagiging diskontento ng buhay ng tao. And a certain amount of discontentment, hindi naman totaling masama. Don't get me wrong mga kapatid. We were born with discontentment in our heart. Pero alam niyo po ba, a certain amount, hindi naman masama. Ang tawag ko po doon, yung tinatawag na godly discontentment. Ano naman yan, Pastor Well? Pauso ka na naman. Alam niyo po yung godly discontentment, ito yung something na nagfu-fuel sa'yo na huwag makontento sa status quo. Kasi may mga tao naman na pwede na ang pwede na. Alam niyo po ba ang ibig ko sabihin? Yung bang may potential pa, meron pang pwedeng mangyari sa kanyang buhay, meron pang ipinapagawa ang Diyos, pero nakontento na sila na doon na lang. Okay na ako dito sa wilderness. Okay na ako, inilabas ako sa Ehipto, dinala ako sa wilderness, kumakain ako doon araw-araw ng mana, paminsan-minsan naman meron ding mga pugo na pinapakain sa akin, at minsan naman may mga wild honey din na natitikman, okay na ako dito. At ito yung minsan ibinibigay ng Diyos sa puso natin na magkaroon tayo ng discontentment sa pangkasalukuyang kalagayan para makarating at mapunta tayo sa kanyang tunay na destinasyon, which is the promised land. Amen po ba mga kapatid? Kaya maging sa mga leadership, sa mga pastor, let us look at the situation and not be content of just mere mediocrity. Hindi po ba? So a certain amount of discontent can be good for the soul. It is not wrong to have a dreams about what the future might hold. The hope of something better drives us forward and keeps us working, inventing, striving, creating, and innovating. Pero huwag niyo kakalimutan, there is a kind of discontent that leads in a wrong direction. And this kind of discontentment is very dangerous. Ano po yung mga palatandaan na ikaw ay discontent? Anong signs that discontentment is driving us down spiritually? Narito po ang 5. 5 signs that discontentment is dragging us down spiritually. Una, envy. Ano ba yan? Inggit. Alam niyo mga kapatid, if you have that spirit of discontentment right now, probably one of the reason for that discontentment is envy. The inability to rejoice at the success of other people. Kaya ka minsan hindi nakokontento sa kalagayan ng buhay mo kasi kinukumpara mo ang buhay mo sa mga nagtagumpay. Halimbawa, nakabili ako ng bahay sa isang subdivision na ang mga sizes ng bahay ay puro 2 bedrooms lang. Yung kapitbahay ko, umasenso, lumipat na sila ng ibang subdivision na tig 6 bedrooms ang bahay. Because of the envy in my heart, the desire to acquire, the desire to achieve, yung na-achieve ng iba, magkakaroon ako ng discontentment sa kalagayan ko ngayon. And it is rooted from where? From envy. Sa halip na matuwa ka, yung kapitbahay mo ay nakalipat ng ibang subdivision or nakabili ng isang bagong sasakyan,
Ikaw, every time natitingnan mo yung bulok mong kotse, naghihinanakit ka, naiinggit ka, at dahil doon, hindi ka na nakukontento. At dahil hindi ka nakukontento, yung trabaho mo, hindi makasapat para makabili ng bagong kotse na nabili ng kapitbahay mo, ano mangyayari? Maiinis ka sa trabaho mo. Hindi ka na makukontento sa trabaho mo. Hindi ka makukontento sa boss mo na ayaw kang bigyan ng increase. Hindi ka makukontento sa mga kasamahan mo. Hindi ka makukontento sa asawa mo. Hindi ka makukontento sa buhay mo. Kaya madaling malaman, mga kapatid, ang isa sa palatandaan ng discontentment at makikitang hinahata ka ng discontentment kapag maraming inggit sa puso mo. Amen? Pangalawa, mga kapatid, ang pangalawa ay tinatawag na uncontrolled ambition. Hindi masama yan. The desire to win is good. The desire to achieve, to invent, to have something is not bad. But the desire to win at all cost, no matter what it takes or who gets trampled in the process. Yung ba tipong para lang ma-achieve mo kahit makayapa ka ng iba? Yung bang tipong basta lang maabot mo yung gusto mo kahit na makasalanta ka ng buhay ng iba? Gagawin mo because of your uncontrolled ambition. That is discontentment in action, and that discontentment is driving you or dragging you down spiritually. Marami pong ganyan eh. Yung bang tipo na sa pamamagitan ng pangarap, nakikipag-compromise kahit alam niyang mali. Papatulan kahit illegal because of uncontrolled ambition. Pangatlo, yung tinatawag na critical spirit. Malalaman daw natin na merong discontentment sa puso natin kapag tayo ay may critical spirit. Anong ibig sabihin yan? The tendency to make negative, hurtful, cutting remarks about others. Kaya lang naman yan na-promote, sip-sip yan eh. Pero deep inside, discontentment yon dahil hindi ka na-promote, nagkakaroon ka ng critical spirit doon sa na-promote. Kaya lang naman yan, kaya lang naman nakakabili ng ganyan yan. Yung asawa niyan, ganito, yung asawa niyan, ganyan. So, meron na tayong mga critical spirit. And it is rooted from where? From the discontentment of the heart. Susunod niya yung complaining spirit, the disposition to make excuses and to blame others or bad circumstances for our problems. No? Laging feeling victim ka, and a refusal to take personal responsibility, inability to be thankful sa mga bagay na meron ka. Sa halip na pasalamatan dahil meron ka kahit lumang kotse, you complain. Dahil nainggit ka doon sa may bago. Sa halip na pasalamatan dahil may trabaho ka, yung trabahong meron ka, dahil ikaw ay naiinggit at naiinggit sa sweldo, trabaho ng iba, magkakaroon ka ng complaining spirit. And it will result, mga kapatid, into outburst of anger. Angry words spoken because of our expectations na hindi na-meet. Yung mga unmet expectations. Bakit hindi ako na-promote? Siya na-promote. Tamad-tamad niya, siya na-promote. Something like that. Because we compare. We complain. At dahil doon, di natin napipigilan yung outburst ng emotions, natatalo tayo. Yan po yung 5 palatandaan that discontentment is dragging you down spiritually. Dahil dyan, asan ang patotoo bilang Kristiyano? Na ang Kristiyano dapat mapagpasalamat, kontento, na ang Kristiyano hindi dapat maiinggitin, na ang Kristiyano dapat control yung kanyang mga pangarap at ambisyon dahil ito ay nakalagay sa kamay ng Diyos. Ang Diyos ang siyang nagpapasya sa kabila ng ating mga pagpaplano. Ang Kristiyano hindi dapat critical spirit when it comes to daily lives. Pwede tayong maging critical sa mga teaching, sa mga pagtuturo, sa pagtatama ng mga hindi matuwid na pangangaral, pero sa pamumuhay naman, no? Hindi ganon.
Tapos complaining spirit and outburst of anger, etc., etc. The discontented person looks around and says, I deserve something better than this. Because he is never happy and he is never satisfied, he drags others into the swamp of, despair with him. Amen? Maganda po ang sinabi ni Benjamin Franklin. Sabi po ni Benjamin Franklin, contentment makes a poor man rich. Discontent makes a rich man poor. Amen? Alam niyo po ba mga kapatid, yung discontentment is the cancer of the soul. Kahit na anong kalagayan mo, kahit na ikaw na yung kinaiinggitan ng mundo, pero kung ikaw ay diskontento sa kalagayan mo, kahabag-habag ka. Because that discontentment in your heart will probably start just like a lamp. At yung lamp na yon, unti-unting nagiging malaki hanggang sa maging cancer, unti-unting papatay nito ang iyong kaluluwa. Amen? Ang sabi nga po katulad ng cancer, it eats away our joy, it corrodes our happiness, it destroys our outlook on life, and produces a terminal jaundice of the soul, so that everything looks negative to us. Alam niyo po ba yung jaundice? Yun yung paninilaw. Kapag ang tao nagbago ang kulay, isa lang ibig sabihin, there is something wrong with that person. Pag bigla kang namutla, bigla kang namula, no, isa lang ibig sabihin nun. At pag ikay nangitim, isa lang ibig sabihin nun. Mula ng dugong dumadalo, di patay na yun. So, yun po yun mga kapatid. Ano po? At if we cannot be happy, because we will not be happy. We cannot be satisfied because we will not be satisfied. Such a person is truly a lost soul. A miserable one today and miserable tomorrow. Amen? So, ang tanong, ito ang $100 question. How can we overcome this debilitating condition? Paano natin mapagtatagumpayan ang suliraning ito? Ako po'y naniniwala na ang sagot, at lagi na sagot, lies with good theology. O, yan na naman, Pastor Will, pa-theology ka na naman. Lahat na lang ba ng bagay may theology at may doctrine? Pagdating po sa bagay na ito, mga kapatid, mahalagang makita natin ang ating paniniwala tungkol sa Diyos. Kung sino ang Diyos at kung papaano kumikilos ang Diyos, that is a those are theologies. Those are theology. No, knowing the nature of God, how God works, theology yun eh. Anong koneksyon nun sa pagiging kontento? Alam niyo mga kapatid, kung alam ninyo paano kumikilos ang Diyos sa buhay ninyo, at ang lahat ng mga bagay sa buhay ninyo may bahagi ng kamay ng Diyos, you will learn how to be content. Tandaan po natin mga kapatid, sin always stems from wrong thinking about God, about ourselves, and about life in general. Theology yan. Kapag hindi mo naintindihan kung paano kumikilos ang Diyos, paano ka dapat kumilos, at paano ang buhay at mali ang theology mo sa tatlong bagay na ito, you will landed as a miserable person, a discontented soul. Kaya mahalaga, tinitingnan natin ang theology ng mga bagay na ito. Ngayon, ano gagamitin nating ehemplo dito? Dinala ko po kayo sa Jeremiah 29. Bakit? Ito pong Jeremiah 29 contains some amazingly helpful insights about discontentment. Even though the word itself is never used or was not used
in Jeremiah 29, ipapakita ko po sa inyo na merong magandang hamon ang mga talatang ito ng Jeremiah 29 on how we can combat, on how we can cure our issues and problems about discontentment. So bear with me mga kapatid, at kung meron po kayong mga kaibigan, mahal sa buhay, na dumadaan sa ganitong mga masalimuot na kalagayan ng kawalang kakontentuhan, then share nyo to sa kanila dahil makakatulong ito sa kanilang pamumuhay. Kung papaanong alam ko na ito'y makakatulong din sa bawat isa sa atin. Anong mga prinsipyong matututunan sa Jeremiah 29? Ito po ang una. 1. You are where you are because God wants you there. Oh, hirap ah. Pero ito po yung unang dapat nating makita. Kapatid, kung nasaan ka ngayon, ikaw ay nandyan dahil iyan ang pinaglagyan sa iyo ng Diyos. Kung permanente, hindi ko alam. Kung lugar para katuruan, pwede. Pero kung anong dahilan, ang Diyos ang siyang nakababatid at pagdating ng araw, pwede niyang ipaunawa sa iyo bakit ka narariyan. Pero ang unang prinsipyo, narariyan ka sa kinalalagyan mo because God wants you there. Anong sabi ng talata? Jeremiah 29. Remember the background of Jeremiah 29. Bakit ba sinulat ito ni Jeremias? Sabi nga po, Jeremiah wrote this letter. It is a letter from him in Jerusalem. Sabi diyan, ano sabi niya sa talata? It is a letter from the prophet Jeremiah in Jerusalem to the Jewish exiles in far away Babylon. So sinulat po ito ni Jeremiah noong mga panahon na ang bansang Israel from Jerusalem, dinala po sila bilang exile sa Babylonia. At sila po ay mga naging doon. Naramdaman ng bansang Israel sa Babylonia, they were abandoned, rejected, unloved, discouraged, forgotten. At doon sa lugar na yon, ang tanong ay ito, how could you ever sing the songs of Zion while living in a pagan land? Paano ka aawit ng papuri sa Diyos? Paano ka sasamba? Paano ka magiging mapagpasalamat gayong ikaw at ang iyong sirkumstansya nagdidikta otherwise? No po? How could they ever find hope knowing that it was their own foolish choices that put them in Babylon? Pakiramdam nila, parusa sa kanila ng Diyos yun. And how could they find the courage to go on when God had said, you will be in exile for 70 years? So kung kayo yan, ano magiging damdamin ninyo? Pero para sa ating pag-aaral, ang sagot ay nasa verse 4. Let us look at Jeremiah 29 verse 4. Ano po ang sabi? Jeremiah 29:4, what is what the Lord Almighty, the God of Israel, says to all those I carried into exile from Jerusalem to Babylon? Ano pong sabi? Here is one of the clearest statements of God's sovereignty in the Bible. Ito po yung isa sa pinaka-klaro at malinaw na kapahayagan ng pagiging sovereign ng Diyos sa Biblia. Although the hated Babylonians had captured the Israelites behind the pagan army, behind the ruler of Babylon, stands the Lord Himself. Nasa likod ng Babylonia, sa likod ng makapangyarihang bayan na ito at bansang ito, ay naroon ang kamay ng Diyos na siyang nagdala sa bansang Israel sa Babylonia.
Ang sabi ng Diyos, I did it. It is I who brought you to exile. Kaya, we need not to blame the Babylonians. The Babylonians were merely an instrument of God doing His will. Ano po? Yes, ang sabi ng Diyos, you sinned, and your sin brought judgment to yourself, but do not ever forget, I am the one who carried you out from Jerusalem and brought you to Babylon. Ano sabi ni Haring Solomon? Proverbs 16 verse 9. Sabi ni Haring Solomon, in their hearts, humans plan their course, but the Lord establishes their steps. Pinlano ba ng mga Hudyo na sila ay mapunta ng Babylonia? Hindi. The Jew never planned to end up in Babylon. In fact, that would have been the last place that they intended to go. But the Lord, by His mighty hand, because of the hard-headedness of these Israelites, it is the hands of God who carried them to captivity in Babylon. And that will be their destination for the next 70 years. Tandaan po ninyo mga kapatid, huwag niyong kalilimutan, everything in the universe is either caused by God or allowed by God, and there is no third category. Lahat ng nangyayari dito sa mundo, it is either allowed by God, caused by God, or did not allowed by God. Walang third party. Pinayagan o hindi pinayagan ng Diyos. Yun lang. That is huge rather, because many of us, we create a third party category. Ano ibig sabihin nun? Kapag nangyari itong bagay na ito, nag-iisip tayo ng ibang parang bakit ito nangyari. At aalisin natin ang Diyos sa equation. Hindi. Kaya nangyari ito dahil dito. Kaya nangyari ito dahil doon. Kaya nangyari ito dahil sa ganito. Opo, kung ano man ang kadahilanan at kung ano man yung naisip mong reason, kung ano man yung naisip mong dahilan, kung bakit ka nandyan ngayon, huwag mong kalimutan ang katotohanan na ang Diyos ang naglagay sa iyo dyan. Many of us create a third category, something like really bad things that happened for no reason at all. O kumbaga, bakit nangyari ito? Wala namang dahilan. Walang ganun. Lahat ng bagay ay nangyayari, may dahilan. Lahat ng bagay ay nagaganap for a reason. And there is no such category na naganap yan dahil lang sa chance, dahil sa aksidente, dahil sa fate, F-A-T-E. Nangyari ang lahat ng yan because of God's sovereign will. Amen? So, ano pong dapat nating maintindihan? You are where you are right now because God wants you there. Kapatid, kung ano man ang iyong kalagayan ngayon, kung nasaan ka man ngayon, pastor, totoo ba yung sinasabi mo? Baka naman pwedeng hindi ganun kasi yung kalagayan ko ngayon gusto ko nang sumuko Yung kalagayan ko ngayon gusto ko nang bumigay. Hindi ko na kaya yung problema ko sa aking mga anak. Hindi ko na kaya yung problema ko sa aking pamilya. Hindi ko na kaya yung problema ko sa aking asawa. Hindi ko na kaya yung problema ko sa sobrang hirap ng kawalan ng mga bagay na material. Nasasabi mo lang yan, Pastor Ruel, kasi wala ka sa kalagayan ko Okay po, mag-isip pa kayo ng pwede nating idahilan. Mag-isip pa kayo ng pwede nyo ikatwiran sa inyong sirkumstansya. Pero itong sasabihin ko kapatid, you are where you are right now because God wants you there. You may be happy about your current situations, or you may be miserable and unhappy. Most likely, you are somewhere in between. Happy or miserable. O yung nasa gitna. It doesn't matter, kapatid.
You are where you are at this moment because God wants you there. Ang tanong, paano ko malalaman? How do I know that? Because if God wanted you somewhere else, He would be, or you would be, somewhere else. Kaya alam ko, kasi kaya ka nandyan, gusto ng Diyos na nandyan ka. Dahil kung ayaw ng Diyos na nandyan ka, aalisin ka na ng Diyos dyan. Kung hindi ganito ang paniniwala natin, we have a misconception of who God is. If God is God, that must be true. You are there because God wants you there. When God says, I carried you to Babylon, He wants His children to know that though they have sinned grievously, He has not forgotten them. He carried them to Babylon partly, yes, as judgment, yes, as parusa sa kanila, but the reality is, partly, ito ay sign ng kanyang kahabagan. Dahil yung mabuting magulang, yung mabuting ama, paparusahan yung kanyang anak para ito'y matuto para din sa kanya ang pagtuturong yun. Because many of the lessons in life learned in the hard ways. Many of the lessons in life na tumatatak at hindi natin nakakalimutan yung mga natutunan natin sa mahirap na karanasan. Bagamat ang tingin ng mga bansa ng Israelita, parusa sa kanila ng Diyos ang kanilang kalagayan, pero ang sabi ng Diyos, it is I who brought you there as part of my judgment and of my chastisement. Amen? Now, pangalawang punto mga kapatid. You are called to make the most of your present circumstances. Kanina sabi natin, nandyan ka kasi pinayagan ng Diyos na nandyan ka. Yung circumstances na meron ka, na kinalalagyan mo ngayon, nandyan ka dahil dinala ka dyan ng Diyos. Ngayon, saan natin makikita na tayo'y tinawag na yung mga bagay na meron tayo ngayon at circumstances natin ngayon ay ating, ano tawag doon? Pagtiisan. Make the most out of it. Ito po ang sabi ng verses 5 to 6. Jeremiah 29, 5 to 6. Ano po ang sabi dyan? Sabi dyan, build houses and settle down, plant gardens and eat what they produce. Marry and have sons and daughters. Find wives for your sons and give your daughters in marriage, so that they too may have sons and daughters. Increase in number there, do not decrease. Ano pong ibig sabihin nito mga kapatid? Take note, nasa Babylonia sila dyan. Sila po ay captives. Sila po ay mga alipin sa Babylonia. So ano pong sabi dyan? They wanted God to say something probably different. They wanted God to probably say, oh mga anak, palalayain ko na kayo dyan. At aalisin ko na kayo dyan. Pero anong sabi ng Diyos? You will be staying there for 70 years. At sa 70 years, anong dapat niyong maging buhay dyan? Magiging buhay ba na puro na lang hinagpis? Magiging buhay ba na puro na lang reklamo? Magiging buhay ba na puro paninisi sa Diyos? Which is ito ang nangyayari sa maraming mga Kristiyano daw na hindi naiintindihan na yung kanilang sirkumstansya, maaaring yung sarili mong Babylonia ngayon ay ang Diyos ang naglagay sa iyo. Dahil may tinuturo ang Diyos sa iyo. At habang nandyan ka, isa lang ang ibig sabihin ng Diyos, mamuhay ka ng normal. Build houses, settle down, plant gardens, eat what they produce, marry and have sons and daughters, let your children get married and have children, increase in number, do not decrease. Ano pong ibig sabihin nito? Sa ibang termino, isa lang ibig sabihin. God's command is simple. Bloom where you are planted. Bloom where you are planted. You may not like where you are, mga kapatid, but that doesn't matter.
As I have planted you in Babylon, transplanted would be more like it. Ang sabi ng Diyos, go ahead, put your roots down. Bloom where you are. Ano sabi? Buy some land, build nice homes, plant some gardens, go into business, build a community. Sa Babylon. Hindi po sila tinanggal doon. 70 years silang ilalagay ng Diyos doon. Tuturuan sila ng Diyos sa hirap ng Babylonia, ng buhay ng Babylonia, ng buhay na merong amo, merong mga malulupit na ruler, may mga mapagsamantalang mga tao. Ililagay sila ng Diyos doon. Pero ang sabi ng Diyos, you are called to make the most of your present circumstances. Bloom where you are. Mga kapatid, in every hard situation, we have face to face the same questions. Sa lahat ng circumstansya dumarating, parati tayong sinasalubong ng katanungang ito. Are we going to complain? Or are we going to get busy? Ang sabi ng Diyos, you are in Babylon right now, make the best of it. Do not complain, do not mope, don't spend your days spinning away or going back to Jerusalem. You cannot go back there. I will not allow you to go back there. You will stay here for 70 years. It is I who put you in Babylon for a reason. Do not waste a single moment of your life looking back. Do not waste a single moment of your life dreaming of Jerusalem again. Use your energies to make your life better right now. That's really a good advice. Hindi po ba, mga kapatid? Hindi mo kailangan ng ng financial planner to understand that. You don't need a lawyer to understand that. You don't need a marriage counselor to understand that. You just need to do, and live your life where you are. Plant. God planted you there. God put you there. Grow some roots. Amen. Alam niyo mga kapatid ko, ano laging napakadelikadong bagay sa buhay na ito? It is always easy and dangerous to play the if-only game. Ano yung if-only game? Ayan, sample. If only I get married, I'll be happy. If only I can get a new job, I'll be happy. If only I graduate from college, I'll be happy. If only I have children, if only I can retire to the Philippines, if only I can make more money, if only we move to a new home, if only I will be happy. At marami pang if only. Somewhere I read that when new inmates come to prison for the first time, yung pong mga nandun na sa dating bilangguan, binibigyan sila ng piece of advice. At ito ang advice ng mga nandun na sa dati, nakakulong na. Pagpasok ng bagong inmate, ang sinasabi nila, keep your head where you sit. Where you sit is. Keep your head where you are. If you spend your days thinking about the past, if you will spend your days thinking about yung buhay sa laya, hindi ka tatagal sa bilangguan. You have to live in the present, not the past or even the future. Live for now. And you need to always capitalize. You need, sabi ng ating pag-aaral, you need to make the most of your present circumstances. Ang payo ng Diyos sa bansang Israel sa Babylonia, mag-asawa kayo dyan. Kumain kayo dyan. Magtanim kayo dyan. Bumili kayo ng bahay. Ibig lang sabihin, mamuhay kayo ng normal. Amen? At ito yung pangatlo. Ang third, you must come to grips with reality. And this point follow
from the last one. Ano po? If we are going to settle in Babylon and make the best of a bad situation, we must come to grips with reality. Anong ibig kong sabihin dito, mga kapatid? This may be the hardest thing for all of us to do. Marami kasi ang mga taong namumuhay sa ilusyon. Marami ang mga taong namumuhay sa nakalipas. Marami ang mga bagay na hindi na maibabalik. Maraming mga bagay na kailangan simulan at harapin sa kasalukuyang kalagayan. Hindi na natin pwedeng ibalik ang mga taong nawala, lalo na kung kinuha na sa atin ang kamatayan. Hindi na natin maibabalik ang nakalipas na sirkumstansya. May mga bagay na dapat nang ilagay sa likuran at mamuhay tayo sa kasalukuyan. You must come to grips with reality. You owe it to yourself. And you owe it to other people na kasama mo sa buhay. You are not living in a fantasy land. Your children will be blessed if they see you making the best of your situation. And God told the exiles to settle down and build something for themselves. Saan? Sa Babylon. And God told them to have children, then grandchildren, to increase in numbers and not to decrease. Blessed are the sons and daughters who see their parents making the best of their situation. Some of us get messed up right at this point. Minsan, gusto natin sumuko agad eh. Pag napapangit lang ng konti, sirkumstansya, suko na tayo agad. At ang nagiging dahilan, we always look at the good old days. Ang nangyayari, we feel bad about the past, and therefore, we never move forward. The key to a better future, mga kapatid, is to stop trying to have a better past. And you cannot change it. You cannot delete it. You cannot improve it, but you can accept it and move on from it. Amen? This is a deep theological truth about your past. That is a deep theological truth about the past. Hindi mo to kayang baguhin. Hindi mo to kayang burahin. Yes, minsan nalilimutan, pero bumabalik at bumabalik. Hindi mo na to kayang i-improve. Tapos na yon. Minsan natutoktokan na lang natin ang ulo natin. Ba't ko ginawa yon? Ba't ako nag-invest doon? Ba't ko pinagkatiwalaan ng taong ito? Bakit ako nagpasya ng ganon? Bakit ako nakipaghiwalay? At marami pang mga bakit. Hindi mo na yun kayang baguhin. But you can accept it and you can move on from it. Alam niyo, meron akong suggestion, a law of spiritual progress. If you want to progress spiritually, 1, I can't go back. 2, I cannot stay here. And 3, I must go forward. In order to progress, tandaan mo kapatid, sa buhay mo ngayon, kung nasan ka, hindi mo kayang balikan yung kahapon, hindi ka naman pwedeng manatili rito ngayon. So, ang susunod na hakbang to progress, and I'm speaking spiritual progress, move forward. Kaya kung pastor, huwag kang titigil. Huwag kang papayag. Patuloy kang magsaliksik ng salita ng Diyos. Patuloy kang mag-aral ng salita ng Diyos. Mag-labor ka sa kanyang mga salita at ipangaral mo ito. Huwag kang magsaya ng oras. Gamitin mo lahat ng pagkakataon na magamit sa pangangaral. Move forward. At dadaling ka ng Diyos kung saan kanya gustong dalhin. Now, what is the bottom line? The bottom line is, you are where you are by the sovereign choice of God. Can we say amen to that? You are where you are by the sovereign choice of God. Kaya ako naniniwala, mga kapatid, hindi aksidente pagkakapunta ko dito sa Canada. Minsan nagwawala po ako minsan na sarap sa Pilipinas.
Ang sarap ng mga sariwang prutas. Ang sarap ng manggang kalabaw. Ang sarap ng durian. Ang sarap ng pinangat na ayungin. Ang sarap ng hipong urong o yung alupihang dagat. Ang sarap ng alimasag. Dito kasi yun ang mga mahal eh. Yung durian dito, maniwala kayo, isang buto, $10. Isang buto ng durian, $10. Kaya paamoy-amoy na lang ako. Kaya pag pumunta ako sa Bili, merong frozen na durian, kukunin ko po yun, aamoy-amoyin ko na lang, babalik ulit. Kasi frozen eh. But you are where you are by the sovereign choice of God. At ako po, matagal ko nang tinanggap yun. Dinala ako ng Diyos dito dahil may ipinapagawa ang Diyos. At malinaw naman sa akin kung ano yung gustong ipagawa ng Diyos kasi dumating ako rito na may intensyon na ang aking layunin ay ang sundin ang kalooban ng Diyos. Kaya pag dumarating na ho yung mga mahihirap na sandali rito, lalo na yung minus 50 degrees centigrade, ano pa magagawa mo doon? Alam niyo po ba yung minus 50 degrees centigrade? Gaano kalamig yon? Yung pag lumabas ka ng bahay, segundo lang, babatakin yung mukha mong ganyan sa sobrang lamig. Na kung merong skin na naka-expose, minus 51 degrees centigrade, in only a minute, sunog po yun. Frozen yan. Ganun katindi. Pero, sa kabila nun, naniniwala ako, dinala ako ng Diyos dito, dahil plano niya to, at aalisin niya rin ako rito, ililipat niya ako sa iba, kung plano rin niya yun. Minsan naisip ko, mag-Amerika naman kaya. Pero ang Diyos ang siyang gagawa nun. You can serve the Lord where you are right now. Hindi kailangang mangarap. Gusto ko doon ako maglilingkod. Pupunta ako doon sa Canada, doon ako magpapastor. Alam mo, magpakatino ka lang na pastor kung saan ka ngayon, at hayaan mo ang Diyos ang magdala sa iyo kung saan mo gusto. O kung saan niya gusto, rather. Serve Him where you are. Third, you can grow the Lord where you are. Or you can glorify the Lord where you are right now. Just like the Apostle Paul, maging sa loob ng bilangguan, nag-glorify niya ang Lord. Maging sa loob ng bilangguan, di siya tumigil sa paglilingkod sa Diyos. At ang sabi ng Diyos sa mga taga-Israel, diyan sa Babylonia, pwede nyo kong luwalhatiin. If you complain, you are attacking the Lord and you are not serving Him. That is the bottom line. Amen? Now, how should we apply the truth from this passage? Ano yung mga katotohanan na itinuro sa atin ng mga talata? Una, bloom where you are planted. Second, serve the Lord right where you are. Third, stop complaining. Fourth, don't live in the past or the future. Fifth, let God define your life, not earthly circumstances. Do not expect change to make you happy. And never forget that you won't be here forever. Amen? And sin in that light. Discontentment, mga kapatid, is a grievous sin because every time we become discontent, it is an attempt to overthrow God. It is a rebellion against God. Discontentment is an attack on the sovereign God who sits in the throne of the universe. And when you complain against the Lord, you are repeating Satan's mistake. It is the first rebellion played out in your own heart, and you will not be in any more successful than Lucifer was. I would like to consider
the following two sentences carefully. 1. If I am in Jerusalem, I will serve Him in Jerusalem. If I am in Babylon, I will serve Him in Babylon. I will bloom where I am. Mga minamahal na mga kapatid, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa.